nag-grow yung GDP last year ng 5.7%, no? Ito pong yung first quarter 5.4%. It picked up, it improved kasi noong 2023 it was 5.5%, no? Mula sa ekonomiya, mula sa edukasyon, mula sa siyensya, mula sa usapin ng agrikultura, usapin ng pagkain, usapin ng pasahod, at samot-saring mga problemang dinadanas po ng bayan. Lalo pa ang pinaka number one sa pangangailangan ngayon, partner, pangangailangan sa tulong ng mga kababayan natin na apektuhan ng mga pagbaha. Dulot po ng hanging habagat na pinalakas ng mga nagdaang bagyo sa bansa. Nabanggit mo ang panahon o kalamidad partner MJ, no? Kaninang umaga naging maulan din ang malaking bahagi din ng Pilipinas dahil nga po dito sa umiiral na habagat at maaaring maya-maya baka ganun din. At kaninang umaga din sa monitoring natin doon sa Commonwealth, may mga pag-ulan na rin na na-experience. Doon sa report mo kanina ring umaga, halo yung ulan at malakas na hangin as expected doon sa forecast na rin ng Pag-asa. At nabanggit mo kaninang umaga din ay napag-usapan natin with ekonomistang si Dr. Michael Batu dito po sa paunang mga taon ng Marcos administration sa usaping ekonomiya, kung saan nahimay natin dahil ito yung pinakamahalaga, pinakamalapit sa bituka ng ating mga kababayan. Ito pong ekonomiya, dahil kung magandang ekonomiya at kung ramdam ito ng ating mga kababayan, talagang hindi mahihirapan sila, no, sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, partner MJ. Tama ka dyan, partner. Maya-maya, meron tayong mga kasama, no, na ekonomista. Pag-uusapan natin ang gross domestic product, GDP. Bumababa ito sa last 3 years. At iba-iba pang mga paksa na may kaugnayan po sa ating ekonomiya. Ito bang mga panukalang batas o yung mga bagong batas na inaprubahan ni Marcos Jr. kaugnay sa pagbubuwis? May epekto ba ito o pabigat lamang sa ating mga mamamayan? At kamustahin po natin ang mga bagong programa kagaya po ng Maharlika Investment Fund Act na madalan po nating narinig o maririnig sa mga balita na mayroon ng resulta. Marami tayong pag-uusapan habang inihintay ang aktual na talumpati ni Pangulong Marcos Jr. mamayang alas 4 ng hapon. Sa recent Pulse Asia Survey, partner MJ, nangunguna yung hinaing ng ating mga kababayan na makontrola yung presyohan ng mga produkto or itong mga inflation, kumbaga, na makontrolan, no? Ang inflation po, mga kapartner, dito nga sa June na survey ng Pulse Asia, marami ang nagsasabi talaga na dapat tugunan ng pamahalaan ang usapin sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin o yung controlling inflation. Samantala, mga kasama natin ang ekonomistang si Sir Michael Ricafort. Sir Mike, magandang hapon. Si Admar, si MJ, dito po sa ating SONA Special Coverage ngayong taon. Magandang hapon po, Mr. MJ, Mr. Admar, at sa inyo po mga taga-subaybay po. Sir, in a macro scale, paano po ninyo isasalarawan ang unang 3 taon ni Marcos Jr. bilang presidente ng Pilipinas? Well, ngayon, yung economic data naman natin, kahit papaano, nag-grow yung GDP last year ng 5.7%, no? Ito pong yung first quarter 5.4%. It picked up, it improved kasi noong 2023 it was 5.5%, no? Kasi ngayon may external factors din tayo na kailangan i-contend with Tulad yan, halimbawa yung sa magmula nung Russia-Ukraine war, that was since 2022, no? Bago pa po yung elections na huli, no? At yun, yung ngayon may external factor ulit yung kay Trump, no? Kasi dapat supposedly yung estimate sa GDP natin sa ekonomiya 6% dahil nga dito kay Trump, nireduce po yung GDP estimate to na lang po yung mga bandang mga mga 5.5 from 0.5 po yung nabawas, no? So ngayon dati mga about 6, ngayon about 5.5% na lang, no? Kahit hindi pa talaga firm yung tariffs and trade wars ni Trump. August 1 pa naman yung detalye, yung deadline na ibinigay niya, no? Yung titingnan natin mabuti, at least yung inflation, no, yung metrics, yun, medyo may resulta naman po doon, no? Nag-slow down yung inflation to 1.4%. That's among the slowest, yung pagtaas ng presyo ng bilihin. May pagtaas, pero it's within the, yung target kasi ng central bank, 2 to 4%. So 1.4% siya below target. Kaya
That's the slowest in 5.5 years since November of 2019. And kasi dahil ano yan yung component yan, yung presyo ng bigas, no? Yung 1 year ago na po yung pagbaba ng import tariff sa imported na bigas down to yung buwis po nun. Pag mag-import ng bigas, 15% na lang from 35%. So effectively, may diskwento po na 20% sa imported na bigas. Tapos bumaba din yung world price ng bigas dahil yung palay, no, yung rough rice na tinatawag. That's the lowest already now in November 2021. External factors po ito kasi natapos na po yung El Nino more than a year ago. It officially ended June 15 of 2024. Halos isang taon din po yun kasi kaya mahina yung ani, pati yung mga nagbebenta sa atin, yung buong Asia yan, no? Muhina yung ani dahil kulang yung ulan. Ngayon, may isang taon na po na sufficient po yung ulan, di ba? Kung balik tanaw tayo, yung Karina, about a year ago, yung bagyong yun, yun po yung unang pagbaha na naranasan dito sa Metro Manila. No? At mula nun, yung rainfall naman nag-normalize at kasi pag mas marami yung sufficient yung rainfall, yung ani po sa agrikultura, nakakatulong po yun. No? Di tulad nung the year before that, 2 years ago, may El Nino, pag kulang po yung ulan, yung ani hindi po masyado marami. Maraming crops po yung gano'n. Pag mahina yung ulan, mahina rin yung output. Ngayon, nadagdagan, kaya medyo bumaba. But we have to contend every year naman po kasi may bagyo, typhoon season, mga babaha. Ano yan pattern na yan Pag tagulan, medyo naakit ng konti yung mga temporarily, yung mga presyo ng mga gulay, yung mga agricultural products, no? Kasi nagdi-disrupt po yung supply chain ng mga bagyo no? At nasisira rin po yung ibang pananim. Medyo yun po yung offsetting factor kasi yung Pilipinas one of the hardest hit ng mga commodities. No, one of the hardest hits rather ng calamities, no? Sa napakaraming bansa sa buong mundo tulad ng mga bagyo, no? At yan, at least yung inflation, medyo kaya nakapag-cut ng interest rates. Considered benign yung inflation, kaya it allowed the central bank to cut rates by 1.25 since last year, no? Nasa 5.25 na yan ngayon. That's the lowest in like more than 2 years. Opo. Nearly 3 years na. Kaya, yan, natrabaho naman po yung, kumbaga, kahit yung presyo ng bigas kasi yung rice is 9% of the inflation basket, napababa naman po yung talagang pinilit pababain yung through the maximum suggested retail price on imported rice that was since January, no? Kaya let's see, the coming months, ito, siguro for the rest of the year, ang average kasi ng inflation is 1.8%, still below the 2 to 4% target of the BSP. So pwede pa mag-cut ng interest rates, ayun po yung kaabang-abang, no? Kasi bababa po yung interest rate na binabayaran ng ating mga kababayan sa mga yung mga housing loan, auto loan, pati yung mga pangnegosyo ng mga credit or loan, no? Habang nagka-cut po yung central bank. Kaya po yung makikinabang po yung ating ekonomiya dyan. And kasi it's a concerted effort naman around the world ng iba't ibang central bank led by the US. Past 3.5 years kasi doon po nagsimula yung Russia-Ukraine war, tumaas yung inflation. So nagtaas silang interest rates kasi galing sa pandemic level yung interest rates, a record low na 0 sa Amerika. Sa atin, record low na 2% yung BSP rate. Hanggang last year, ang pinakarurok niyan, yung pinakataas sa Amerika, from 0, naging 5.5%. That's the highest. Now, it's down to 4.5%. Yung sa atin, from a record low of 2%, yung BSP rate, nag-high po yun ng mga 6.5%. Now, it's down to 5.25%. And the expectations now, even our local monetary authorities, pwede pa sila mag-cut ng 50 basis points uli, no? At kasi ganun din po yung US Central Bank, provided na manageable pa rin yung inflation, ang oil prices sa buong mundo, external factors po ito no? It's still among the lowest in 3.5 years, no? Yung oil price, yung NYMEX oil, nasa $65, no? Kasi nagka-ceasefire naman sa Middle East, di ba? Yan po yung concern natin more than a month ago. Nagka-ceasefire, since June 24, no? May isang buwan na. In 12-day kasi yung attacks between Israel and Iran, So, nag-volatile po noon. Ito yung pinanggalingan bago po yung gera na yon, yung attacks na yon, retaliations. It was like $64 to $65, tapos umakyat po ng 72, 73, nag-peak na 78. Nung in-announce si Trump yung ceasefire, more than a month ago, bumaba po ngayon. Nag-stabilize sa po dito sa mga between $65 to $67, no? Kaya, ayun, kahit pa paano,
yan yung ano yung mababa pa rin yung world oil price, ibang commodity prices dahil sa kakatrabaho ng mga central bank to slow things down, no? Kasi yan ang mandato po ng mga central bank to slow inflation. So, yung pinakatool nila, interest rates. Sa panahon ng pandemic, walang problema sa inflation, nag-cut sila. Record low, abang to the point na to stimulate economic growth. Noon nagka-inflation dahil sa Russia-Ukraine war, noon dahil sa mga desisyon ni Putin, nagkaroon ng inflation worldwide, nagtaas silang interest rates, in effect, they engineered the slowdown in the world economy. Nung bumagal po yung world economy, bumaba din po yung commodity prices. No? Kaya yan, yung mga, yan, importante po yan sa mga tao, yung inflation, at least, importante po, mas mabilis yung growth ng ekonomiya. Sige, medyo bumagal dahil doon sa mga protectionist policies si Trump, kasi babagal po yung exports dahil sa mga tariff niya, di ba? 19% yung naset na tariff. Tignan natin yung August 1 kung papalitan pa ni Trump yan, no? Kung bali-balita, there's a chance na ibaba niya to ang sinet niya floor 15% parang sa Japan, no? Pero yun ang bottom line, kung may tax sa exports, babagal po yung demand sa exports, babagal po yung world economy, babagal po yung investment sa buong mundo kasi problema yung mga exporter kasi hihina yung nagtaas ng buwis si Trump, no? So demand supply, mataas yung presyo dahil mataas yung buwis ng US, so babagal yung demand sa mga exports, babagal yung demand sa exports, babagal yung benta nila, yung kita nila, yung mga trabaho, pati mga suppliers, supply chain, buong mundo, babagal yung global trade, investments, employment, and yung world economic growth. Indirectly, babagal din po yung economy natin. Nag-reflect na po yan kahit hindi pa po talaga nangyayari. Inunahan na po ng mga multilateral agencies, no? Yung mga World Bank, IMF, ADB, in-adjust lower na yung GDP target natin, no? Dati halos 6, ngayon mga 5.5% thereabouts on the average, pati yung credit rating agencies. Kaya ang challenge ngayon, yung mga pulisiya ng pamahalaan, kailangan pa rin yung makasuporta sa economic growth tulad ng pag-cut ng interest rates, no? Yung pag-cut ng reserve requirements sa mga bangko para mapaigting pa yung lending at mapababa yung intermediation costs at yung mga polisiya rin na pro-growth like yung spending pa rin, no? Magdadala yung government spending lalo na sa infrastructure, sa social services, education, nutrition, healthcare, etc. Yun, may ambag din po yun, no? Kaya ayun po yung mandato ngayon because of this economic headwinds externally from abroad. So, ayun po yung kailangan trabahuin kasi yun po yung nagpapabagal ng growth yung pagpataas ng inflation over the past couple of years, no? Those are things beyond our control, pero ayun na lang po, we need to really react and try to expedite yung economic growth and development that is more inclusive, no? Sa pamamagitan po ng biggest budget allocation po, education, no? Kasi education is the biggest equalizer, no? Lalo na STEM courses. Kasi may gaps pa po rin sa infrastructure, no? Para makakatch up tayo, magkaroon na tayo ng mga subway, mass transport system. Yan, nire-rehabilitate yung PNR, eventually, give it a few years, no? Para dumami yung mass transport system natin at yun yung mga housing mas accessible sa mga nearby provinces sa Central Luzon and Southern Tagalog and pati Opo. hanggang Kabikulan yan, hanggang norte. So yun Opo. po yung mga big infrastructure project, syempre yung nutrition, healthcare, etc. Yun po yung para marami pong umangat na tao sa kahirapan, education being the biggest equalizer. So yan po.